ang message natin, unang linggo, after ng ating anniversary ay never get tired of serving the Lord, no? Huwag tayong mapagod sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? Huwag tayong mapagod. Praise God. Thank God. Maraming salamat sa Diyos for 25 years na ating paglilingkod. He never leave us nor forsake us. Okay? Hinilihan ko po na wala na pong magsalita sana dahil may naririnig pa akong konting maingay, no? Lagi natin tatandaan sa lahat ng mga Jesus the True Light Church members, pag oras na po ng salita ng Panginoon, wag na po tayong lakad ng lakad, wag na po tayong maingay, no? Dahil ginagalang po natin sa lugar nito ang salita ng Diyos. At yung mga leader na nasa likod, pag may bagong dating, papuntahin na po agad natin dito para makapagsimula. Dito po, meron pa po dito, yung bagong dating. No? Pakiguide po ng leader. No? So, dahil napakahalaga po ng salita ng Panginoon, tayo po ay naririto. Salamat po sa Diyos. At sa 25 years, salamat sa Diyos dahil hindi tayo nagsawa na pumarito dito at makinig ng kanyang mga salita. No? At nakita naman natin sa loob ng 25 years, hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na hindi nagpapabaya. No? So, tapat ang Panginoon sa ating mga buhay, tapat ang Diyos sa iglesyang ito, tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Mula nung araw na na-receive ko yung calling ng Panginoon na magtayo ng church, actually, nung time na yon, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, napakahirap magtayo ng isang church. Pero wala akong nagawa. Sinabi ko sa Panginoon, nang tinawag niya ako, sabi niya sa akin, nung araw na yon, it was 1999, na sinabi niya sa akin, I will use you mightily on this last day. Na sinabi sa akin ng Panginoon, na gagamitin niya ako ng higit sa mga araw na ito, taong 1999. Pero wala akong alam kung ano yung pagkagamit sa akin ng Diyos. Hindi ko pa alam na gagamitin niya ako para magtayo ng isang iglesia. No? Pero alam nyo, kahit wala pa akong alam, na sinabi sa akin ng Diyos yun, alam ko na ng time na yon, 1999, matured na po akong Kristiyano, marami na po akong naranasan sa paglilingkod, isa lang ang sinagot ko sa Kanya. Ang sinabi ko sa Panginoon noon, yes, Lord, I'm very willing. Nang sinabi niya sa akin, I will use mightily on this last day, yun lang po ang sabi ko sa Kanya. Yes, Lord, I'm very willing. Kahit hindi ko pa alam kung ano yung paggagamit niya, na gagamitin niya sa akin. Pero ang sagot ko lang, willing na willing ako, Panginoon. No? So, I just obeyed God. Ginawa ko lang na sumunod lang ako sa agos, sumunod lang ako sa kung ano yung nais niyang paggawa. Pero nung nagpe-pray ako sa Lord, sabi ko, Lord, willing ako na sumunod sa iyo. Pagtapos noon, pag-uwi namin ng bahay, no, sinabi ko sa Mr. ko na sinundo niya ako sa church na dinadaluhan namin, sabi ko, Daddy, may sinabi sa akin ng Panginoon na nagpe-pray ako. Pray and fasting day ko po yun, Thursday. Alam nyo, sabi ko sa Kanya, sabi sa akin ng Panginoon, He will use me mightily on this last day. Ano sabi mo? Sabi ko sa Kanya, Lord, I'm very willing. Pero wala akong alam kung ano yung pagkagamit na yon. Ang iniisip ko, sabi ko sa Kanya, magpo-full time na ako. Pero sabi niya, ba't magpo-full time ka pa? Di gawin natin, mag-pioneer na lang tayo. Pero sabi ko, hindi mo ba alam na napakahirap na mag-pioneer? Ibig sabihin, magtatayo kami ng iglesia, ng church, yun ang dumating sa Kanya. Pero alam ko na ginamit siya ng Panginoon para sabihin yun. Pero sabi ko, ayoko, ang hirap nun. Pero during that time, meron na kaming Bible study sa bahay namin. Doon po sa garahe po namin, na dumadami na po, nagsimula po ng 10, tapos naging 15, naging 20, naging 30,
padami ng padami po yung Bible study noon namin sa bahay. At yung ilan sa kanila ay nandito pa ngayon. Magsabi nga ng amen, yung naka-attend dun sa garahe namin, nang nagsisimula kami mag-Bible study, na narito pa ngayon, magsabi ng amen. Oh, meron pa rin sila. Palakpakan po natin yung mga nandito pa rin hanggang ngayon. And that time, nagpatuloy lang ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm very willing. Tapos, nung time na yon, nang sinundo ako ng mister ko, dumating, meron pong bisita kami sa bahay nang dumating kami. Isang pastor na kaibigan namin, na nagsabi po sa amin, nung nakita kami, tuwang-tuwa siya. At ang sabi niya sa amin, Pastora, praise the Lord! Kasi matagal na kitang hinahanap. Isang linggo na tong bisyo na ito na binigay sa akin ng Panginoon. May vision sa Kanya. Ibig sabihin, may pangitain na binigay sa Kanya ang Diyos sa kaibigan naming pastor. Na hindi namin kasama sa fellowship, may sarili siyang church, pero ang sabi niya, may vision na binigay sa Kanya ang Diyos. At ano yung vision na yon? Ito po, sabi ko, saysayin po ninyo ang vision na yon. Ito po ang vision sa Kanya. Pastora, nakita kita na naroon ka sa isang malait na kahon. No? Listen, makinig tayo sapagkat ito ang pasimula, kaya nagkaroon na iglesia sa church na sa lugar na ito. Sabi niya, nakita kita sa isang maliit na kahon at nandun ka, paikot-ikot ka. Hindi ka magamit ng Panginoon mabuti kasi paikot-ikot ka lang. Pero nakakita ko ng isang malaking kamay na sinasabi niya, yung kamay na iyon ay kamay ng Diyos. Na nilabas ako doon sa kahon at nang nilabas ako sa kahon na iyon, nagamit ako ng mabuti ng Panginoon. God used me mightily. Sabi ko, wow, nagkatinginan kami ng mister ko. Kasi parang yung pinahayag sa kanya ng Diyos ay yun din yung pinahayag sa akin. No, nagkatinginan kami at nang magkatinginan kami, sabi ko sa kanya, nag-rem ang Lord sa puso ko. May sagot na ang Panginoon sa puso ko, pero gusto kong ma-confirm. Kasi ganun po ako eh. Gusto kong ma-confirm eh. Sabi ko, Pastor, tiyak, meron sinasabi sa iyo ang Diyos. Sa iyo, pinaalam ng Diyos, gusto ko pong ma-confirm. Ano ang ibig sabihin ng vision mo? Ito po ang sabi niya, Pastor, Pastor, gagamitin kayo ng Panginoon magtayo ng isang church. Praise God. Parang kinabahan ako noon. Bumilis ang pinting ng puso ko kasi sabi ko, ang hirap nun, hindi ko kaya. Ito na naman ako si hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko kaya, Lord. Hindi ko kaya. Pero alam nyo, mula nung narinig ko yon, sinabi ko sa Panginoon, isang bagay lang, Panginoon, hinihiling ko. Maniniwala ako na kami ay ninahatid mo sa gaytong paraan ng paggamit sa iyo, na magkaroon ng isang church dito sa Pinagbarilan, dito sa pamagitan po namin, kasi doon kami nakatiran pa noon sa Pinagbarilan. Sabi, maniniwala lang po ako, Panginoon, kung bibigyan mo kami ng isang service place. Yung service place na yon, sabi ko, kung bibigyan mo kami isang service place, kasi sumisikip na doon sa garahe namin. Nagsimula yun sa mga tauhan ng aking asawa. Dahil noong time na yon ay meron po siyang construction firm, no? So, anong nangyari? Sabi ko, bigyan mo kami ng isang service place. Sabi ng mister ko, Mami, dumadaan kami sa Pinagbarilan. Alam niyo po ba yung Fernandez ngayon? Meron po silang maliit po doon na parang bodega dati. Yun po yung gate nila ngayon, yung daanan ng mga tao. Dati po yun abandonadong rice mill. Pero sabi ng mister ko, nung dumadaan kami doon, sabi niya, Mami, ito yung binibigay sa atin ng Lord na lugar. Sabi ko, ha? Sinabi sa iyo ng Panginoon? Oo, yan. Yan yung binibigay ng Panginoon na lugar sa atin. Sabi ko, di kausapin mo yung may-ari. So kinausap niya. Pumunta siya roon. Sabi niya sa may-ari, pwede po ba, pinaupahan niyo po ba to? Pwede po ba kaming umupa at gagawin namin church? Ang sabi ng may-ari, ay nako, hindi na pwede kasi tatlo na yung nag-aagawan dito.
Sabi niya, hanggang Biyernes, kung sino yung mauuna sa 3 yun at magbibigay ng partial payment, sila na ang mauuna dito sa Sila na ang mauuna dito sa lugar na ito. So, parang wala lang. Hindi naman kami nangamba, pero hindi na rin siya humanap ng iba. Kasi, sinabi na sa kanya ng Diyos, yun ang service place na binibigay ng Panginoon sa amin. Doon kami magpapasimula na isang iglesyang maliit. Pero alam nyo, di na kami humanap ng iba. Sabado, may kumakatok sa gate namin. Yung pala, yung may-ari po ng bahay na malaki, na may swimming pool doon, na naging Fernandez School. Sabi po sa mister ko, hinanap yung mister ko, at sabi sa mister ko, alam mo, sir, sabi sa kanya, hindi ko alam bakit yung 3 nag-aagawan na yon. Wala ni isa na dumating. Hello? Hello? Kaya ang sabi niya, wala ni isa na dumating sa kanila. Sabi niya, kung magkagayon, Sabado yun sa iyo ko po ibibigay. Kayo po ang umupa. Hindi ko kayo paupahin, libre na lang. Ayusin na lang ninyo. Praise God. Wala ba tayong mga kamay? Palakpakan po natin ang Diyos. Noong oras na yon, sabi ko, Lord, eto na ba? Ito na ba? Kasi yun ang sabi ko, isa na lang, Panginoon, isa na lang, bigyan mo kami ng service play. Ayaw pa niya kaming paupahin. Sabi niya, libre na lang, ayusin na lang ninyo. Pero hindi kami pumayag. Sabi namin, gusto po namin uupa kami kahit konti para po merong tayong kontrata. Pag sinabi, may kontrata, hindi ka basta-basta mapapaalis. So gumawa kami ng kontrata at alam niyo, upa namin, kung magkano? 1,000 piso. Amen? Praise God. Alam nyo, sanglit lang na ginawa, inayos ng mister ko, nakabili agad kami ng mga upuan, nakabili agad ng mga gamit, at doon nagpasimula taong last Sunday of August 1999, tinayo sa lugar na yon ang Jesus, the True Light. Mula noon hanggang ngayon, nasaksihan po namin nang sumunod kami sa Panginoon, hindi nagpabaya ang Diyos. Sa kalagayang pinansyal, sa mga tao na gagamitin, sa mga tao na tatayo, salamat sa Panginoon at hanggang ngayon, nandito po yung mga tao na yon na nagpapagamit pa rin sa Panginoon, nag-provide ang Lord ng provision, hindi namin nakita na pinabayaan kami ng Diyos. At siya nagdala ng tao upang ang mga taong ito ay magkaroon ng kabaguhan ng buhay, na maranasan nila ang hipo ng Panginoon at yung mga taong yun na hanggang ngayon narito, hanggang ngayon mga leader na po sila ng church. Tapat ang Panginoon. Binigyan niya po kami ng opportunity para magamit niya upang mga tao ay tupunin, yung mga anak niya ay tupunin, aralan ng salita ng Diyos at dahil lang yon sa biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Amen. Pwede po ba tumayo lahat po ng narito ngayon na nung pasimula, nandun na kayo. Tayo po tayo. Ayan, nandiyan niya sila, Sister Bernadette, Pastor Rolly, Pastor Rick, Brother Rodel, sa bandang una ka. Pastor Paul, Brother Boy, Sister Remy, Pastor Rading, tayo ka. Sino pa yung mga naunang mga... Pwede po ba natin, mula una nandun na sila hanggang ngayon, pwede po ba natin, palakpakan natin ang mga kapatid na ito? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Sige po, salamat po, no? At nakita po namin kung paano lumago ang church, kung paano lumaki ang church, no? Binigyan niya kami ng opportunity to share God's Word, no? Na i-share ang salita ng Diyos with boldness. Lahat, pinupuntahan namin. Pag may magpapapray, pinupuntahan namin. Pag may magpapa-open ng Bible study, pinupuntahan namin. Alam niyo, nakita ko po, napakahalaga na maging instrumento po tayo ng Diyos. Mula pa ng taong yun, no, hindi po kami napagod ng mga simula ng mga paglilingkod namin sa Diyos. Kami lahat. Ako taga-preach,
tagalinis kami ng church, wala pang tagalinis, ganito, no? Lahat kami kumikilos sa biyaya ng Panginoon. Alam mo, nakita ko po doon na napakahalaga ng pagpapagamit sa Diyos. No? Kung wala po sila, yung mga nauna, na walang nagpe-pray, walang nag-aakay ng mga kaluluwa, hindi po lalago ang church. Kundi sila rin naman ay nagpagamit sa Panginoon upang ang iglesia, Jesus the True Light, hanggang ngayon for 25 years, narito pa po tayo. Lahat po yan ay sa biyaya at habag ng ating Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam nyo, pagka naalala ko kung paano siya gumalaw at kumilos sa iglesyang ito, minsan naiyak ako. Kasi hindi ko sukot akalain Ako, na ginamit niya, mahiyain po ako. Dati po akong talagang napakamahiyain ko. Hindi mo po ako mapagsasalita sa maraming mga tao. No? Ang dami ko pong naranasan na sa paglilingkod sa Diyos. Ang dami ko na pong naranasan, masaya, meron ding malungkot, meron ding talagang napakaraming pagsubok na naranasan ko sa paglilingkod. Hindi ba ako napagod? Napagod din. Hindi ba ako nakaranas na sumuko? Naranasan ko rin na muntik-muntika na ng sumuko. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, yung pag-ibig niya na nagpupumilit sa ating puso, nagpupumilit sa aking puso, sa inyong puso, yun po ang patotoo na may Diyos. No? Nagpupumilit ang Panginoon sa puso natin na nagsasabi, sige, pinupush niya tayo na magpatuloy. No? Naranasan ko mapagod, naranasan ko yung linggo-linggong puyat, naranasan ko po na yung masaktan, apakan, naranasan kong pagsabihan ng masasamang salita. Praise God. Pero salamat sa Diyos, tinulungan ako ng Panginoon na tiisin lahat ng bagay na yon, alang-alang lang upang manatili ang iglesyang ito. Amen? Amen? Hindi po madaling maging pastor, no? Mahirap pong maging pastor, kaya nga po dapat yung mga pastor nyo dito, pinagpe-pray ninyo. No? Hindi lang ako, kundi lahat ng pastor dito na ginagamit ng Diyos na mag-share ng salita ng Panginoon, ipagpe-pray nyo. No? Para sa, hindi kami naghanap at naghangad ng sarili naming kaluwalhatian na kami mataas, mapuri, makilala sa baliwag, makilala sa kung saan narito ang church na ito. Hindi po namin hinangad yun. No? Kundi hinangad namin na maitaas at maparangalan ang makilala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? No? So, sabi ko nga, nakaranas din kami ng pagod, pero alam niyo po ba, there's joy in serving the Lord. Tandaan niyo po ito, lahat ng mga ginagamit dito at lahat ng miyembro ng Jesus True Light Church, meron pong malaking kasiyahan at kagalakan ang paglilingkod at ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tunay po tayong naglilingkod sa Kanya, kung tunay po talaga tayong sumusunod sa Kanya, alam nyo, mas mangingibabaw yung kagalakan sa ating mga puso kaysa sa mga problema, kaysa sa mga pagsubok, kaysa sa mga sakit at karamdaman. May kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon at titiyakin ko sa inyo, yung tunay na kasiyahan ay sa inyo mga kapatid. Amen? So from day 1 to 25, hanggang ngayon sa araw na ito, 25 years na po tayo sa biyaya niya. Salamat sa Panginoon, sapagkat siya po ang kumalinga sa atin, siya po ang nag-ingat sa atin, siya po ang hindi nagpabaya sa atin. Napakabuti po ng ating Diyos. Isa sa bagay na kinatakutan ko nung ako'y maglingkod sa Panginoon, nang sinabi niya sa akin, feed my sheep, feed my lamb. Ibig sabihin ng bagay na yon, feed my sheep, feed my lamb. Pakanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo yung mga bagong tupa.
lamb, mga batang tupa. Pakanin mo yung mga sheep, yung mga matatanda ng tupa. Ibig sabihin to, calling po ito sa pagkapastor. Isang bagay na kinatakot ko nung una, Lord, mauubusan ako. Linggo-linggo ba naman ikaw ang tatayo? Linggo-linggo ba naman ikaw magpipreach? For 25 years! Sabi ko, mauubusan ako. Yun ang kinatakot ko. Mauubusan ako ng ituturo. Mawawalan na ako ng ituturo sa loob ng 25 years na linggo-linggo. Nandun ka, tumatayo sa harapan upang mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ko po tinataas ang sarili ko. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi ako, kundi mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos nagsabi, pakanin mo ang mga tupa ko, pakanin mo ang sheep ko, pakanin mo ang lamb ko. Kaya hindi ako naubusan kasi mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos, meron kayong pagkain laging masarap na pagkain. Masarap na putahe, linggo-linggo. Amen? Amen? At hindi nauubusan ng Panginoon. Bumabalong. Linggo-linggo meron kayo naririnig na salita ng Diyos. At nasasarapan po ba kayo? Nabubusog po ba kayo? Yun po ay gawa ng Panginoon. Hindi lang po ako, kundi sa mga kapatid na sumasalit sa akin, sa mga pastor na nagbabahagi ng salita dito, hindi sila ganyan. Hindi naman sila nag-aral sa isang Bible school, pero sila nagagamit ng Diyos sa mga araw na ito. Yung mga Bible teachers na papanood natin every Friday sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang gumagamit sa kanila. Sa lahat ng tumatayo sa harapan na narito nag-share ng salita ng Diyos, ang Diyos po ang gumagamit sa amin. Kaya dapat lang na tuwing linggo, pinakikinggan yung mabuti ang salita ng Diyos. Lahat ng iyon ay hindi galing sa aming sarili, kundi galing sa Panginoon na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa amin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang Diyos ang nagbibigay sa amin. Kaya, salamat sa Panginoon. Not by might. Hindi sa pamagitan ng aming karunungan, ng aming lakas, kundi dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kanyang mga salita upang ating sampalatayanan, upang ating kung saan yung mga bagay nito, ang objective ng Diyos, maging mature tayo. Hindi lang yung umaten tayo linggo-linggo. Hindi lang pasok dito, labas doon, kundi ang dahilan, kaya tayo pinakakain ng Diyos linggo-linggo sa lugar na ito upang lumago tayo, mag-mature tayo. Nakita nyo, sabi sa John 14 ng ating Panginoon, I am the vine, and you are the branches. Yung vine na ito ay nagbibigay ng nutrients sa mga branches, na kung saan yung mga branches na ito, pag nag-mature na sila, pag sila ay lumalago na, nakita po ba natin na nagkakaroon ng bunga? Hello? Hello? Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo umupo dyan. Hindi lang makinig ng salita ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos, habang ito ay sinishare sa atin, ninanamnam natin mabuti. Sabi mo sa katabi mo, ninanamnam mo bang mabuti? Di po ba pag may pagkain na sarapan ka, kumain ka ng pagkain na ngayon mo lang nakain, ano ginagawa mo? Ninanamnam mo mabuti. Hindi mo masyadong malunok agad, kundi ninunguya mo mabuti. Di po ba? No? Ganon din. Namnamin yung mabuti ang salita ng Diyos. Pakinggan yung mabuti ang salita ng Diyos. At dahil dito, pag pinakinggan natin mabuti ang salita ng Diyos, ito ang dahilan kaya tayo nagmamature. At higit sa lahat yung salita ng Diyos na napakikinggan natin sa lugar na ito, please mga kapatid, ganapin natin, sundin natin. Dito natin makikita na yung mga lumalagong Kristiyano ay yung mga Kristiyano na nakikinig mabuti ng salita ng Diyos at ina-apply nila ang salita ng Diyos na kanilang napapakinggan. Ito ang dahilan kaya nababago ang buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, namnamin mo kasi. Namnamin mo
at i-apply mo. No? I-apply. Ito pinakamaganda. At sa pamagitan nito, higit nating makikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Natitiyak ko sa inyo, mga kapatid, after na inyong pakinggang mabuti, namnaming mabuti, pakinggang mabuti, ganapin mabuti ang salita ng Diyos, natitiyak ko sa inyo, mababago ang buhay niyo. Amen? Oh, yung pagbabago ng buhay, minsan hindi naman biglaan eh. Di ba? Minsan, gradual eh. Kaya nga, kung lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, mentras na nakikinig ka sa salita ng Diyos, ito ang pagkakataon mo na makaranas ng pagbabago. Kaya nga mga kapatid, lalo na yung mga kabataan, huwag kayong papayag na hindi maintindihan ang salita ng Diyos. Natitiyak ko kung naiintindihan nyo mabuti ang salita ng Diyos, swak, magkakaroon ng pagbabago ang buhay ng bawat isa sa atin. No? Pangalawa, ang objective ng salita ng Diyos, to inspire us. No? Si Jesus, ang inspirasyon, ang salita ng Diyos, ay inspirasyon ng bawat isa sa atin. Ito nagpapalakas sa atin. Ito nagpapatibay sa atin. No? Sabi nga sa Patalastas, bakit ka gumigising tuwing umaga? Ama, di ba? Sabi, bakit ka gumigising tuwing umaga? Dahil may inspirasyon tayo eh. Gumigising tayo tuwing umaga dahil may inspirasyon tayo tuwing araw ng linggo, mga kapatid. Gumising tayo ng maaga. No, kasi iba pinoproblema, ba't di po kayo nakadalo ng linggo? Kasi po tinanghali po ako ng gising. Kung may inspirasyon ka, tiyak gigising ka ng maaga. Ang salita ng Diyos, ang inspirasyon natin. Asahan natin, namnamin natin, kung sasabihin natin, Lord, makakapakinig na naman ako ng bagong salita mo. Diba? May inspirasyon ka. Gigising ka ng maaga. Na kahit inaanto ka pa, hindi ka magsasawa na babangon. Bakit ka bumabangon? May inspirasyon tayo. Hindi para makita yung cute dito. No? Yung mga cute na gitarista. No? Hindi yun eh. Tama po ba? Hindi yung mga cute na dancer. Di ba? Ang inspirasyon natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus at ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit laging linggo-linggo nandito tayo. Alam nyo, yung mga guest natin dito na galing sa Manila, nagugulat sila. Ano sinasabi nila, Pastora? Ang layo ng church nyo? Nagugulat sila. Ang church daw natin, mga katabi, Bukirin. Pero bakit ang layo daw ng church natin? Bakit dinadayo ng mga tao? Isa lang bagay ang sinasabi ko. Dahil sa Panginoon. Dahil ang inspirasyon ng mga taga Jesus the True Light Church ay walang iba, kundi si Jesucristo. Siya ang dahilan kaya tayo laging parit-parito sa lugar na ito at naglilingkod. Amen! Amen! So kahit na inaanto ka pa, kahit na umuulan, kahit matindi ang sikat ng araw, dahil si Jesus ang inspirasyon mo, pumupunta ka lagi dito tuwing araw ng linggo. Malakas na amen po! Praise God. Pangatlo, bakit sinishare namin salita ng Diyos? To empower us. Para palakasin po tayo. To encourage us. To use by God. Para ma-encourage tayo na gamitin ng Panginoon in every ministry. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Yung mga kapatid na, nung nakita po nyo yan, nung ating anniversary, sabi nga sa akin ng ibang mga kapatiran, bakit ang daming yung worker? Ang daming mga awit, ang daming sumasayaw, ang daming leaders. Alam nyo, hindi ko pinilit ang mga yan. Kusang loob nila yan dahil sa pagmamahal sa Diyos. Amen ba sa mga workers? Amen ba sa mga leaders? Amen. Lahat tayo ay servant of God, pati ako, servant of God. Mula pa sa day na kami naglinis sa lugar na ito, mga naglinis dito, nagwalis, nag-agiw, naglinis ng mga upuan. Mula sa mga araw na yon, kasama ako, no, na naglilinis. Hindi kami, may malaking kagalakan sa amin
Natuwa ako yung mga members ng dance ministry. Palakpakan po natin yung mga dance ministry. Sa pangunguna ni Jamie, asan ba si Jamie? Mga youth, no? Yung mga nag-decorate. Ayan, ayan, ayan. Praise the Lord, palakpakan natin si Ivan at yung youth ministry. Yung mga worship team. Yung mga nandun sa ating, ang tawag doon? Ha? Audio team! Palakpakan natin yung mga nasa audio team sa pangunan ni Joshua. No? Sa pangunan ni Sister Rose, yung mga music team, palakpakan po natin. Praise the Lord! Palakpakan po natin yung mga leaders, mga pastors and leaders. Palakpakan po natin yan. At higit sa lahat, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng lahat ng dumadalo sa Jesus the True Light Church. No? Praise God! Alam niyo po, nakakatuwa. Sabi ko, Lord, praise the Lord. Yung mga taong ito, wala naman sweldo. Wala naman sweldo tinatanggap. Pero praise the Lord. Nandito sila. Yung mga instrumentalist. Mga instrumentalist, palakpakan natin. Praise the Lord. No? Napakabuti ng Panginoon. Dahil sila'y na-encourage na magpagamit sa Diyos. That's why nandito kami. At alam niyo po ba, kailan ba yun? Kahapon, may mga dumadagdag pa na gustong sumama. No? May kakausapin ka, Sister Rose, sabi, Pastora, gusto ko pong sumali sa music team. Dalawa po, ewan ko, nandito pa yung isa. No? So, ibig sabihin, why? Na-encourage sila. Kasi ang sisiglan ninyo. Wala naman mga sweldo. Hello? Hello? No? Pero ang sisigla nila. Ang sisigla. No? Praise the Lord. Gawa po ng Panginoon ng lahat ng ito. No? At magpatuloy po tayo magpagamit sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, there's joy in serving the Lord. At ang mga nagpapagamit dito, nakikita niyo po ba yung mga tumatayo dito? Hindi lang mga bata. Tama? Tignan niyo yung song leader natin kanina. Hulaan niyo kung ilang taon yun. Di ba? Huh? Yung mga, kaya napakaganda. Sa ibang church, ang mga nagpapagamit lang, puros mga kabataan. Pero sa iglesyang ito, kahit mga senior na, nagpapagamit pa rin sa Diyos. Amen. Pero hindi pa senior si Sister Bernadette, no? Praise God. Natutuwa tayo. Sister Lynn, yung mga backup dito kanina, mga may edad na po yan. Pero hanggang kahit may edad na, nagpapagamit pa rin sa Diyos. Walang age limit sa pagpapagamit sa Panginoon. Kaya kung gusto niyo magpagamit sa Diyos, kahit lolo ka na, lumapit ka sa akin. May puwang para sa iyo ang Panginoon sa iglesyang ito. Amen! Amen! Praise the Lord! Okay, hindi lang matatanda, mga kabataan, mga bata, umawit dito yung mga bata. No? Praise God. Kaya nga, age doesn't matter sa pagpapagamit sa Diyos. Alam nyo, mahalaga sa Diyos, hindi yung edad natin. Ang mahalaga sa Diyos, puso natin. Dahil gusto mong magpagamit sa Kanya. Gusto mong luwalhatiin siya. Gusto mong sambahin siya. Kaya kayo, kung meron man na itong gustong-gusto ninyang magpagamit sa Diyos, maghandog ng tanging bilang, umawit sa Diyos, sumayaw para sa Panginoon, tumula para sa Panginoon, sabihin nyo, magpatotoo! Sabihin ang mga gawa ng Panginoon, sabihin po ninyo sa mga leaders natin, lahat ng yan para sa kapurihan at kaluluhatian ng ating Diyos. No? Amen? Isang bagay pa na kinamangha ko sa Diyos. Dumating yung time na kung saan parang napapagod ako, sabi ko nga sa inyo, naranasan kong mapagod. Isang bagay na kinapagod ko sa Diyos, Lord, sabi ko sa Kanya noon, yung mga dumadalo dati dito noon, come and go. Alam niyo po ba ibig sabihin ng come and go? Pumupunta dito, tapos, bye-bye, aalis din. Pero sabi ko, Lord, isang araw na nalangin ako sa Diyos, Lord,
Lahat, gusto ko po, Panginoon, na yung mga dumadalo sa church ay hindi maging come and go. Nanais ng puso ko, yung mga dumadalo sa church, pupunta dito, pero mag-i-stay sila. Mag-i-stay sila! Dito sila magmamature. Dito sila lalago. Dito sila magpapagamit sa'yo. Amen? Sabi ko, Panginoon, ito ang prayer ko. Lord, kayo po magdala sa iglesyang ito ng mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung mga tao na gustong makilala ka ng lubusan. At alam nyo, sabihin ko sa inyo, kaya naging ganito, yung mga attendee natin na linggo-linggo, hindi sila nagsasawang pumunta dito dahil ito ang katugunan ng Diyos sa aking panalangin. Natuwa ako sa Diyos kasi sabi ko, praise God. Totoo talaga ang panalangin. Totoo talaga na sumasagot si Jesus sa panalangin. Hindi na come and go yung mga miyembro ng church, kundi they come and they stayed. Lahat na nananatili dito at mananatili, hindi magsasawa na maglingkod sa Diyos, hindi iiwan ng ating Panginoon, magdidesisyon kayo na, Lord, I will never leave you, magpapatuloy ako sa iyo hanggang wakas, magsabi ng malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, I encourage you, I urge you, kayo na dumadalo dito tuwing araw ng linggo, sikapin po natin na dumalo na lagi. Sikapin po natin huwag mag-absent. Kasi talo tayo pag tayo nag-absent eh. No? Kayo nga rin nagsasabi, parang kulang ang linggo nyo pag hindi kayo nakadalo. Tama po ba? Tama po ba? Sino saan yung nagsasabi na, kulang ang linggo ko pag hindi ako nakadalo, magsabi ng, praise God. Amen. No? Kaya nga, para hindi maging kulang ang linggo nyo, umattend kayo lagi. Kung may dahilan, kung may problema, pag-pray nyo. No? Piliin pa rin natin ang Panginoon. No? Now, panghuli na po tayo. Romans 15:13. Konti lang po yung ating sharing ngayon. Parang sharing lang, no? Sabi sa Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Sabi, habang tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos, maging reminder sa atin to, na ang Diyos natin ay siyang pinanggagalingan o pinagbubukulan ng tinatawag na pag-asa. At ng kagalakan at ng kapayapaan. No? So, ibig sabihin, dapat tayong mga anak niya ay punong-puno ng pag-asa. Na bumubukal sa atin ang pag-asa, umaapaw sa atin ang pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Bakit natin ginagawa lahat ng bagay nito? Dahil meron tayong inaasahan. May inaasahan tayo. No? Pag wala kang pag-asa, madali kang ma-discourage. Pag wala ka ng pag-asa, madali kang malungkot. Pag wala kang pag-asa, madali kang mawala ng kapayapaan. Pero dahil may pag-asa tayo, kaya meron tayong kagalakan at kapayapaan. Diba? Ang sarap kaya na nasa iyo yung pag-asa. Ang sarap kaya na magkaroon talaga ng kagalakan o kasiyahan. At ang sarap talaga ng merong kapayapaan. Ito yung mga hindi mabibili ng pera eh. Tama po ba? Tama po? No? Hindi nabibili ng pera yung mga bagay na ito. Pero bumubukal. At ang sabi, bumubukal at ang bagay na ito ay sa mumula. Walang iba kundi sa ating Panginoon.
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yung tatlong bagay na ito na pinakamahalaga na dapat meron ng isang tao ay nasa isang tunay na Kristiyano sa bawat isa sa atin. No? Naglilingkod tayo sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Meron tayong inaasahan. Dahil siya nangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Siya nagsabi sa atin, siya hari ng mga hari. Siya yung ating reigning king, the king of the universe, yung ating pinaglilingkuran, yung ating sinasamba, yung ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, the God of the universe. No? So, meron siyang pinangako sa atin. At ang kanyang mga salita na napakaganda, lahat ng ito na kanyang pinangako ay patuloy niyang tinutupad sa bawat isa sa atin. Manatili lang tayo sa kanya. No? So, anumang bagay na dumarating sa buhay natin, no matter what's going on in this world, anumang bagay na crisis na hinaharap natin, ngayon, as sa mga susunod pang mga araw, tandaan po natin, hindi po nagpapabayaan Diyos. Sabi po sa John 16:33, in this world, you have many tribulation, but be of good cheer. Ibig sabihin, rejoice, because I have overcome the world. Ito yung pag-asa natin na kahit anong dumating sa buhay natin, kahit problema, kahit pagsubok, tandaan mo po natin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Anong sabi niya? In this world, you have tribulation. Ibig sabihin talagang makakaranas tayo ng mga trials, ng mga tribulation, ng mga testing, ng mga pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, ang pangako niya sa atin, rejoice, be of good cheer. Napagtagumpayan ko na yan. Nang ibig sabihin ng Panginoon, kung napagtagumpayan na niya yan, kaya din natin mapagtagumpayan. Dahil hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen po ba? Oo. Kaya sabihin natin, maraming pagsubok na dumating sa mundong ito, okay lang. Pinangako ng Diyos na kasama mo siya. Nagtagumpay na siya patungkol dyan. Ang dami ko na rin pong hinarap na pagsubok sa buhay. Pero lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa, sa iglesyang ito, lahat yun ang pagtagumpayan namin. Lahat yung dumaan lang sa amin. Gayon din sa inyo. Ano man dumating sa buhay nyo, dadaan lang yan. Basta manatili lang tayo, wag nating iiwan ang ating Panginoon. Manatili lang tayo sa Kanya. Amen po ba? At habang tayo ay narito sa mundong ito, ganapin lang natin kung ano yung gusto ng Diyos pagawa sa atin. Isa sa sinasabi niya na gawin natin, yung sinasabi sa Matthew 28, sabi ng Panginoon, go ye into all the world. No? Go and make disciple. Humayo tayo at maging disipulo ka. Gumawa ka ng disipulo. Dapat may disciple ka kahit isa o dalawa. Ibig sabihin, meron kang taong nilalapit sa Diyos. No? Bawa kayo pinapakain dito, nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, i-share nyo naman yun sa iba. Yung mga ginawa sa inyo ng Diyos, dapat marunong tayo mag-share. Wala ba kayong kakilala kahit isang tao? Diba, meron naman siguro, may pamilya kayo. Diba? Mag-share kayo, mag-disciple kayo. Hindi lang gawain yan ng pastor. Hindi lang yan gawain ng leader. Kundi gawain yan lahat ng Kristiyano. Kung may kilala ka, ilapit mo siya sa Panginoon. Kausapin mo siya, sharean mo siya ng patungkol sa Diyos. At yung taong yun, kahit hindi mo mandala muna sa church na ito, sharean mo lang siya. Pakilala mo sa kanya si Jesus. Kung hindi ka marunong, sabihin mo sa amin, tutulungan ka namin. Kung hindi ka maalam, sila sa church, akayin mo sila. Panginoon sa Matthew 28:19, teaching them. Aralan mo sila. In everything I command you, kung ano yung mga bagay na sinabi ko sa inyo, ituro nyo sa kanila. Diba, ang sarap na yung kaibigan mo, kapatid mo, hindi kayo lagi nag-aaway kasi magkasundo na kayo ngayon. Kasi
nakakakilala na siya sa Lord. Tama po ba? Yung kaklase mo, no? Tutulungan tayo ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, wag kang mangamba. Sabi sa verse 20, surely. Sabi natin lahat, surely. Surely. Pag sinabi yung surely, sure na sure to. Sabi ng Panginoon, sure na sure, I'm with you always. Lagi akong sasa iyo. Tama? Tama? Ako nga nung college ako, nung nakakilala ko sa Panginoon, kahit professor ko, sinesharean ko ng gospel. Nasa kanya na yun kung pakinggan niya o hindi. Pero alam nyo, sabi ko, Lord, kasi mahal mo lahat ng tao. Tama? Tama? Mga batang maliliit, mahal yan ng Panginoon. Kaya yung mga anak nyo, dalhin nyo dito para may magturo kanila ng salita ng Diyos. Tama? Yung mga kasambahay ninyo, kahit yung mga kasambahay ninyo, share nyo sila ng salita ng Panginoon. Praise God. Tandaan nyo, hindi nagpapabaya ang Panginoon. No? Hindi porket nakakaranas ka ng mga pagsubok, ng mga problema, ay may ginawa kang mali. Tandaan nyo yun, ha? Minsan kaya ka nakakaranas ng problema at pagsubok, wala kang ginawang muli, kundi ang ginawa mo, tama. Minsan ang ginagawa ni Satan, pag nakikitang palapit ka sa Panginoon, gagawang kanya ng problema. Pero huwag kayong susuko. Diba? Minsan sinabi mo, Lord, mula ngayon, every Sunday, pupunta na ako sa church, hindi na ako absent. Kung kailan ka nagdesisyong pupunta ka ng church, saka sasabi ng boss mo, oy, pumasok ka ng linggo, ha? Hello? Hello? Pero pipiliin mo. O, pag-pray mo sa Lord, Lord, hipuin mo naman yung aking boss. Sabihin niya na pwede na akong hindi pumasok ng linggo. Tutulungan ka ng Panginoon. Lahat ng bagay, ginagawa ng paraan ng Panginoon para tulungan tayo. Pero dapat makita rin ng Diyos na tayo mismo ay nagdi-desire na unahin natin siya. Amen? Napagpahalaga natin ang kanyang mga salita. Amen? Huwag lang tayong madaling sumuko. Tama? Lahat ng bagay gawin natin para sa Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos, sumunod tayo. Lahat ng bagay, hilingin natin sa Diyos at tutulungan niya tayo dahil gusto ng Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. Amen? Panguli, mga kapatid, no? Magtulong-tulong tayo. Tulungan natin ang mga leaders ng church, tulungan niyo mga pastor niyo. Paano? Pag-pray niyo po kami. Lahat ng mga ginagamit ng Diyos, pag-pray ninyo, kami po nagpe-pray para sa inyo. Kagaya kahapon, prayer and fasting po ng mga leaders ng church. Nag-pray po kami dito, pinagpe-pray po namin yung mga prayer request ninyo. Ito nga po pala, ito yung bago nating envelope ng tithes and offering. No? Meron po ditong prayer request. Yung mga prayer request nyo, pwede nyo pong isulat dito. Pwede nyo pong lagyan ng pangalan. Mas maganda may pangalan. Para alam namin kung sino yung pinagpe-pray namin. No? Kung ayaw nyo naman talaga at personal, pwede naman huwag nyo lagyan ng pangalan. No? Sabihin nyo na lang sa akin. No? So, ito po. At ang ating, ito po, ewan ko kung meron na sa upuan. Jessica, meron na. Kung meron kayo sa upuan na ganito, ibig sabihin tithes and offering po envelope. Pwede nyo pong sulatan ng pangalan, pwede nyo pong lagyan ng inyong prayer request, yung mga kahilingan sa panalangin. Dahil pinagpe-pray po namin kayo. No? Pero kami naman po ay pag-pray ninyo, tulungan nyo po kami. Naalala ko sa Exodus 17, nung makipaglaban si Moises sa mga Amalekita, kaaway ng Israel, habang nakataas ang kamay ni Moises, nagwawagi ang mga Israelita. Pero napansin nila, nang si Moises ay pababa ng paba ang kamay, at binababa ni Moises ang kanyang kamay dahil napapagod na siya, nagsisimula pong matalo ang mga Israelita. Kaya po anong ginawa ni Aaron at ni Ur, yung assistant ni Moises,
sila po'y gumawa ng paraan para manatiling nakataas ang kamay ni Moises at manatiling nagwawagi ang mga Israelita. Ano po ginawa nila? Hinawakan nila ang kamay ni Moises. Pero pagod na po si Moises at maging sila, kaya tinukuran nila to ng bato. Pero habang nananatiling nakataas ang kamay ni Moises, ay nagwawagi ang mga Israelita sa labanan sa kanilang kaaway. Parang ganun din. Minsan napapagod din kami. Dapat kayo po ang tagapagtaas ng aming mga kamay. Kahit hindi literal, alam nyo, malaking kagalakan sa amin na makita kayong laging dumadalo, laging nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. Malaking bagay po namin. Malaking bagay po yun sa amin. Yung mga patotoon nyo, wag po, alam ko hindi kayo maubusan ng patotoo. Mula ngayon, lahat ng mga may patotoo dito, maliit mang patotoo o konti man, kahit maikling patotoo, sabihin nyo po sa mga leaders ninyo at sabihin nyo po para kayo po ay magpatotoo sa harapan. Huwag kayong mahiya. Lahat ng patotoo ay para sa ating Panginoon, sa kapurihan ng ating Diyos. Hindi nyo dapat ikahaya ang ating Panginoon. Yung mga gawa ng Panginoon sa buhay nyo. Mentras na lagi kayo nagsasabi ng patotoo sa Panginoon, lalong dinadagdagan ng Panginoon yung mga patotoo sa buhay ninyo. Amen? Kaya mula ngayon, mga kapatid, pahayag ninyo yung mga patotoo na ginagawa ng Diyos sa buhay nyo. Praise God. Panghuli, nasa huli na po tayo. Psalm 34:19. Ito po ay isang napakagandang memory verse. Ito po ay memory verse ko. Sabi po sa Psalm 34:19, many afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ano ibig sabihin nun? Maraming mga kapighatian, affliction, mga bagay na dumarating na hindi maganda sa mga righteous, sa mga matuwid. Tayo ay righteous, ginawang matuwid ng ating Panginoon. Sabi, maraming dumarating sa ating mga affliction, pero sa lahat ng ito, inililigtas tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ang tagapagligtas natin. Tama? Inililigtas niya tayo sa lahat ng mga pagsubok, problema, kapighatian, sakit at karamdaman. Kaya nga, magpatuloy tayo. Ayan o, maraming kadalamatian ang matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon ang lahat. No? Kaya nga mga kapatid ko, minamahal, never get tired of serving God. Huwag tayong mapagod. Pasimula pa lang ng taong ito, 25 years, patuloy po tayo. Kahuli-hulian, gawin niyo po itong memory verse. Ito po isa sa memory verse ko. 1 Corinthians 15:58. Unang Korinto 15:58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitag. Huwag makilos na laging sumasagana sa mga gawa ng Panginoon. Yaman nalaman niyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Ulitin ko, kaya nga, mga minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa mga gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Amen? Anumang bagay na ginawa natin para sa Kanya ay hindi walang kabuluhan. Sa lahat ng tumulong sa mga kapatid na narito sa ating anniversary, may mga kapatid tayong nagbigay ng pagkain, no? Nagbigay ng puto, nagbigay ng pansit. Sa mga kapatid na tumulong sa ating CR, yung mga nagbigay ng pledges, na mga, ayan, natapos na po yung CR natin. Praise God. Alam ko na hindi walang kabuluhan yung mga bagay na ginawa nyo. Sa mga tumulong sa paggawa nito, sa co-construct, andyan si Brother Lodi, no? Na tumulong, at sa Pastor Rolly, na Pastor Rick, na nag-manage ng pagpapagawa ng ating CR. Salamat.
lahat ng bagay, alam ko, hindi kalilimutan ng Diyos yung ginawa nyo para sa Kanya. Amen? Maliit man o malaki, hindi nakakalimot ang Diyos. At nakita nyo na ang laki ng ngiti ng Panginoon? Sabi niya, praise God, ang mga anak ko sa Jesus the True Light Church, nagkakatulong-tulungan. Tama po ba? Sino napasaya natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon pinaglilingkuran. Amen. Pagpatuloy lang po natin yan, mga kapatid, na sama-sama tayo magtulong-tulong at patuloy na ibigay at balik ang kapurihan sa ating Diyos. No? Salamat sa inyo. Yung mga kapatid na hindi nagsasawang magbigay ng ating tithes and offering, alam nyo naman kung saan napupunta yung ating tithes and offering. No? Sa mga araw na ito, medyo malaki rin po. Minsan mag-uulat po ang ating mga treasurer. No? Medyo malaki rin po yung nagastos po natin sa ating CR. No? Pero worth it naman kasi napakaganda. No? Hindi na kayo nahirapan, hindi na kayo pumipila. At lahat ng iyon ay para sa bawat isa sa inyo. Ang church na ito ay patuloy na tumutulong para sa ating mga kapatid na PWD, sa ating mga kapatid na senior citizen. Sa ngayon po ay meron tayong 14 na scholars na tinutulungan ng financial sa mga kapatid po natin na nag-aaral na high school at college. No? Diyan po napupunta yung ating tithes and offering sa mga paggawain ng church. No? Kaya sama-sama po tayong magpatuloy na gumawa. Yung mga kapatid na patuloy nagkakaloob na inyong tithes and offering, salamat sa Diyos at patuloy po natin gawin yung bagay na yan. Hindi walang kabuluhan yan sa Diyos. Lahat ng bagay na yan ay malaking tulong sa iglesyang ito. No? Salamat sa Panginoon. Kung yung ibang unbeliever ay nagkakaloob, tayo pa kaya dahil sa atin ang iglesyang ito, pinagkatiwala to ng Panginoon. At patuloy na tayo, ang higit sa lahat, mag-anyaya po tayo ng mga kaluluwa. Kung meron kayong kakilalang may sakit, dalhin niyo po dito, pagpe-pray po natin. No? Kung meron kayong kilala na mga, alam niyo, may mga inaalihan silang demonyo, dalhin niyo po dito. Hindi po tayo natatakot sa mga demonyo. Sila po natatakot sa atin pag tunay po tayong Kristiyano. Amin po ba? Amin po? Huwag niyo pong takbuhan yung mga nakikita niyong masasama espiritu. No? Kundi naniniwala po tayo na makapangyarihan ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. We have Jesus in our heart. Gusto natin makalaya sila. Gusto natin makilala nila ang ating Panginoon, no? Mga kapatid, kung may kilala kayo na ang buhay nila ay patapon, yung buhay nila ay walang saysay, yun yung mga taong ilapit natin sa Diyos. Mahal sila ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon makita sila na lumalapit sa Kanya. No? At may gagawin ng Diyos sa buhay nila. Amen? Okay, God bless.